Hello everyone, welcome to our video tutorial on how we built our Django project named LibTrack, a library management system. In this tutorial, we'll show you how we built LibTrack using Django, with a focus on models and migrations. We will also demonstrate how the system works, such as managing books, borrowers, and transactions. So without further ado, let's begin. At explain ko naman po ang models ng aming system. So, first po muna, ano po ang models? Ang models po sa system na Django, sila po ang ating blueprint para sa ating mga data structure. Para dito, di po tayo magkanda gulo-gulo. Katulad po nito, class borrower, class borrower, books, at transaction. Sa borrower po, ito po ang mga basics. Sila po ang mga manghiram ng ating mga libro. At sa loob po ng kanilang attributes ay ang first name, last name, at email. Para makip track po natin isa-isa ang mga nanghiram ng ating mga libro. At dito naman po isa-isang models, ang books. Attributes naman po nito ay titles, author, publish date, at availability. Nabulyan ano po ito kung available po ba o hindi, true or false. At sa transaction naman po na class model, dito po, gumagamit po tayo ng foreign key since combine po natin tong dalawa. At ma-keep track natin ang exchanges na itong dalawa. At isa pa po dito ang borrowed date kung kailan po hiniram ng users ang libro at kailan po binalik. Dito na rin po na ang Boolean field na kung true or false. So ngayon po, false po palagi ang default state nito. Ngayon na nakita na natin kung paano nade-define ng models para sa structure ng data, lipat naman tayo sa susunod na mahalagang bahagi, ang migrations. Ang migration po ay paraan ng Django para i-manage ang pagbabago ng database schema over time. Ito po ay parang blueprint na ginagamit ng Django para matranslate ang mga model definitions natin papunta sa database tables. Mahalaga ito para masigurado na ang structure ng ating database ay tugma sa ating models. Halimbawa, kapag nagdagdag tayo o nag-edit ng fields, gumagawa ng bagong model, dito papasok ang role ng migrations. Kapag may dinagdag o may binago tayo sa ating models, need natin mag-generate ng migration file gamit ang command na python manage.py make migrations. Kapag in-enter natin yan, mag-create ang Django ng migration file dito ilalagay sa directory ng migrations. Halimbawa na lang ito. Nung nagdagdag tayo ng field na is returned sa transaction model, nag-create yung Django ng migration file dito. Ang command na ito ay na-analyze ang changes sa ating models at nag-generate ng migration file. Para naman ma-apply ang changes sa database, ginagamit natin ang command na python manage.py migrate. Ang command naman na ito ay nag-execute ng lahat ng pending migration files para masiguradong up-to-date ang ating database schema. Ngayon na tapos na tayo sa models and migrations, pag-usapan naman natin ang iba pang mga parts ng ating Django project. Bawat file at directory sa project natin ay may specific na purpose para mabuo at ma-manage ang ating system. Simulan natin dito sa manage.py. Ang manage.py ay command line utility na ginagamit para i-interact ang project natin. Dito tayo nagra-run ng development server, nagge-generate ng migrations, at gumagawa ng iba pang admin tasks. Dito naman sa settings.py, ang settings.py ay parang configuration file ng project. Dito nakamanage ang lahat, mula sa database connection hanggang sa mga installed apps at middleware. Halimbawa, dito, nakaset ang app natin na gumagamit ng SQLite para sa data storage. Kung makikita nyo, ayan, db.sqlite3 ang
default name ng SQLite natin. Dito naman sa admin.py, dito natin nire-register ang mga models tulad ng book, borrower, at transaction para ma-manage natin ang data gamit ang Django admin interface. Sunod naman ang views.py. Ang views.py ay file kung saan nilalagay ang logic para sa pagproseso ng request at pagbalik ng responses. Halimbawa, dito ginagawa ang mga task tulad ng pag-display ng mga listahan ng books, pag-add ng borrowers, at pag-mark ng transactions as returned. Ang bawat function dito ay may katumbas na feature, tulad ng pag-add, edit, at delete ng records. Dito naman tayo sa forms.py. Dito nakadefine ang forms na tumutulong para sa pag-handle ng user input. Ginagamit namin ito para gumawa ng book form, borrower form, at transaction form. Ang forms na ito ay nagbabalidate ng data para siguraduhin tugma ang input sa ating mga models, kaya mas user-friendly at less prone to errors ang data entry. Dumako naman tayo sa templates ng Django. So ano nga ba ang templates? Ang templates ay mga HTML files na nagde-define kung paano ang itsura ng app natin. Mayroon tayo ditong base HTML para sa shared elements tulad ng navigation at layout. Meron din tayo dito mga specific na templates tulad ng add book, add borrower, add transaction, book list, borrower list, at transaction list para sa bawat page. And this separation ensures na seamless ang front-end at back-end integration natin. Mamaya ipapakita namin yung UI ng mga bawat page na ito. And with these components working together, nakabuo tayo ng isang system na functional at madaling i-maintain. At ngayon, i-demonstrate naman namin ang features ng LibTrack para rin mas maintindihan ninyo kung paano nagwo-work together ang mga parts na ito para mas mapadali ang library management. So let's run our Django project. Python manage.py run server. Press enter. Then follow the link. And so here, there is the list of books. And so we have the title, the author, and the availability of the books. We also have a search button, so we can filter the title of the books. Yeah. So just like that. Okay. And then we can also add a book if we want to. Yan. So for example, we will input a book. Yan. For example, Noli Me Tangere, and the author is Jose Rizal. And when the book will be published. Okay. So if we click on save, we will see it at the bottom of the page. Yan. So just like that. Okay. And also we can edit the book if we want to. Yan, just like for example, nagka-typo error. So we can change the title, the author, and also the date. Okay. So if we click on save, so it will change also. Ayan. And also, we have a delete button. If gusto natin i-delete yung book na to, for example, yung Noli Me Tangere, so we can also delete that. Yeah. So these are just a common feature of the books. So we can add, we can edit, and we can also delete. And also, we have the search button for filtering the title of the books. So sa borrower page, makikita natin na meron din siyang tables na nag-consist ng first name, last name, and email ng borrower. So just like in the book page, the borrower page also have a search fields where we can filter the first name and last name of the borrower. For example, Brown. Then
In the action buttons, we have edit, delete buttons. And sa baba ng panel, we have add new borrowers. Pag kinlik natin yan, mapupunta tayo sa add borrower form. Tapos after filling up the borrower's information, tapos pagka-save, yung information na yan ay mapupunta sa pinaka dulo ng tables. And we also have delete buttons, edit buttons, where we can edit the borrower's information. For example, Luisa to Luis, and save. And ayun, nabago na siya. So here the transaction list. As you see, all of the transaction made to the users are nakalista dito sa ating page na to. So makikita niyo sa baba, meron nakalagay na add transaction. So for example, yung book na gusto hiramin ng user ay Forgotten Island. Tapos ang pangalan ng borrower ay i-click dyan. So save. So makikita niyo sa baba ay Forgotten Island, hindi pa nababalik kasi nasa kanya pa. So doon sa availability ng book, like sinabi ni Aldrin kung available pa ba yung book, ay nakalagay not available. Saan? Oh yeah, not available cause hindi pa nababalik ng user yung libro. Nakalista dyan sa mismong transaction lahat ng mga activities na gagawin ng user. Kung pwede siya i-edit like the actions when nagka-typo yung pangalan ng libro or pangalan ng borrower. So, save. And then, kapag nabalik na yung libro, we're just going to click the return button. As you see, it has been returned. So the availability of the book will be available. Right? So that's how we do data transaction. Bilang pagtatapos, kaya namin pinili ang LibTrack system para sa topic namin na models and migrations ay dahil ipinakita nito kung gaano kahalaga ang mga konseptong ito sa paggawa ng isang functional at efficient na applications. Sa pamamagitan ng models, na-define namin ang structure at relationship ng data, kaya naging accurate at consistent ito. Gamit naman ng migrations, na-manage namin at na-update namin ang database schema ng maayos habang nag-e-evolve ang project, nang walang major errors. Ang LibTrack system ay isang malinaw na halimbawa kung paano pinapadali ng Django ang mga prosesong ito. Kaya mas nakapag-focus kami sa pag-solve ng real-world problems tulad ng library management. Thank you so much for watching at sana'y may natutunan kayo tungkol sa kahalagahan ng models at migrations sa Django.